dito sa minomonitor natin na low pressure area na sa kasalukuyan ay nasa 2,115 kilometers east ng Southern Mindanao. Nasa medium chance po yung category nito sa kasalukuyan. Ibig sabihin, hindi pa natin nakikita na maging isang ganap na bagyo ito sa susunod na 24 oras. Pero beyond that, or after nung 24 hours na limit natin na yon, ay nakikita natin na mataas yung posibilidad na ito ay maging isang ganap na bagyo. At pagdating naman sa kanyang magiging pinakamataas na intensity, dahil babaybayin niya itong karagatan natin, itong Philippine Sea sa silangang bahagi ng ating bansa, babaybayin po niya ito at pupunta siya dito sa dalawang senaryo na meron tayo. Yung isa ay hindi ito magla-landfall sa anumang parte ng ating bansa at magtutuloy-tuloy siya dito sa Taiwan. At yung pangalawa naman ay magko-close approach siya or magla-landfall dito sa extreme northern Luzon o kaya naman ay sa northern part ng Luzon main island natin. So kapag paglapit nito dito sa ating karagatan hanggang sa mag-cross ito, nakikita natin na yung pinakamataas na intensity na pwede nitong maabot ay severe tropical storm. Ibig sabihin nito ay yung tropical cyclone wind signal natin na pwedeng itaas, mainly dito sa extreme northern zone, ay maaaring umabot ng signal number 3. Pagdating naman sa magiging timing, ay nakikita natin na yung development niya, yung pinakamaaga na time na kung saan posible na ito na maging bagyo ay bukas ng hapon or gabi. O di kaya naman ay sa Miyerkules. At habang binabaybay niya yung northwestward na movement, by Thursday or Friday, papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. At dahil ganap na ito na bagyo, bago pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility, pagpasok niya ay bibigyan natin ito ng local name na kakatapos lang po natin ng Kedan. So, nasa Paulo din and then nasa letter R. R na po tayo. So, ang susunod na name natin ay si Ramil. At itong si Bagyong Ramil ay magtutuloy-tuloy dito at pinakamakaka-apekto po ito sa atin ay by Saturday, Sunday, and Monday habang binabaybay po niya itong northern part ng ating bansa. Bukod po dito sa low pressure area na ating minomonitor, ay nakaka-apekto rin sa atin yung easterlies. Ito yung hangin naman na galing sa Pacific Ocean na mainit dahil nasa tropical region tayo at ito ay dala ng pag-ikot ng mundo sa sarili nitong axis. At yung easterlies na yan ay may kasama din ng mga kaulapan. Kaya asahan natin na mataas yung tsansa at magiging maulap yung mararanasan ng mga kababayan natin dito sa Isabela. Ganon din dito sa probinsya ng Aurora at sa probinsya ng Quezon at Camarines Norte. Dito naman sa Metro Manila, kanina ay meron tayong naranasan ng mga pagulan dahil po yan sa mga thunderstorms. At dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa ay magiging mas mababa yung tsansa ng mga pagulan natin as compared dun sa mga binanggit nating lugar sa eastern part ng Luzon. At dahil po binanggit natin yung thunderstorm kanina na nakakaapekto sa Metro Manila, actually meron po tayong nakataas na nilabas natin kaninang 3:27 PM. So yung ilang bahagi ng Metro Manila ay nakakaranas sa kasalukuyan ng mga thunderstorm. Ganun din sa ilang bahagi ng Cavite, Batangas at Quezon. Ito po yung mga nakakulay violet dito sa ating map. At sa mga susunod na oras, sa next 2 hours, ay makakaranas din naman yung ating mga kababayan dito sa Laguna, Rizal, Bulacan, Bataan, Pampanga at portions ng Zambales at Nueva Ecija ng mga thunderstorm activity. Ibig sabihin ay makakaranas po tayo ng mga pagulan kaya yung mga pauwi pa lang po sa kanilang mga tahanan ay huwag nating kalimutan na magdala tayo ng payong. Para naman sa ating magiging lagay ng panahon, bukas, malaking bahagi pa rin ng ating ng Luzon ay makakaranas ng mababang tsansa ng mga pag-ulan except dito sa probinsya ng Aurora at Quezon dahil magpapatuloy yung mga kaulapan na dala nitong easterlies. Agwat naman ng temperatura dito sa Metro Manila ay 25 to 32, dito sa Tagaytay ay 22 to 29 at sa Legazpi naman ay 24 to 31. Dito sa Palawan, as part of Luzon, at ganoon din naman dito sa buong Visayas at Mindanao, patuloy tayo makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin, mababa yung tsansa ng mga pagulan, pero posible yung mga localized thunderstorms. Yung mga localized thunderstorm na yan po yung mga panandaliang pagulan for a specific area lamang. At bakit nga po ba mas madalas na nangyayari itong localized thunderstorm sa hapon o early evening? Kasi po during daytime ay doon tayo nagkakaroon ng pag-init ng kalupaan natin dahil nasisinagan ng araw at nagkakaroon tayo ng updraft or yung paggalaw ng hangin papunta sa upper part ng atmosphere. At yung
characteristic na yun yung nagko-contribute sa mas maraming mga kaulapan. At yung pag-ulan na yun, ay yung kaulapan na mamumuo na yun, nakadepende doon kung saan siya tatapat at doon siya maging ulan. Kaya po madalas hapon, kasi during afternoon siya, nagiging mature. At pag matured na siya, doon na po siya magdadala ng mga pag-ulan. Agwat ng temperatura natin dito sa Cebu ay 25 to 31, dito naman sa Iloilo ay 24 to 31, dito sa Davao ay 24 to 33, at sa Cagayan de Oro naman ay 25 to 32. Sa kasalukuyan ay wala po tayong nakataas na gale warning, pero gusto pa rin natin paalalahanan yung ating mga kababayan, lalo na kung gagamit tayo ng maliit na sasakyang pandagat, dahil posible tayong maapektuhan ng mga pag-alon na posibleng umabot ng hanggang 1.8 meters. Para sa ating forecast o yung ating inaasahang panahon sa susunod na 3 araw simula Wednesday hanggang Friday. Dito po sa Metro Manila, Baguio City at Legazpi, generally po buong Luzon ay makakaranas tayo ng mababang tsansa ng mga pag-ulan. At kung ulan man, yan ay dadalhin sa atin ng mga thunderstorms. So hindi naman po natin nakikita na ito ay magdudulot ng malawakang pagbaha, except kung magiging well-developed yung thunderstorm natin, katulad ng mga panandalian lang na umulan, pero sobrang lakas ng ibinubuhos nito. At yung mga ganong cases po, maliit po yung tsansa, pero posible pa rin. Kaya mag-antabay pa rin po tayo sa mga ilalabas na warnings and issuance ng pag-asa. Ganun din po dito sa buong Visayas at sa buong Mindanao. Makakaapekto po yung LPA sa atin by Saturday. At habang binabaybay niya yun, again, yung pinaka-critical na araw na makaka-apekto sa atin, yung LPA na minomonitor natin ngayon, ay by Saturday, Sunday, and Monday. And yung mga binanggit natin na forecast kanina patungkol sa LPA, gusto po natin nabanggitin na posible pa po ito na magbago. Kaya mahalaga pa rin na tumutok tayo sa mga isusunod na i-release ng pag-asa. Pero, dito sa tropical cyclone threat potential natin, maliwanag po na sinasabi nito na yung development ng low pressure area na maging isang ganap na bagyo ay nananatiling mataas. Yung likelihood po nito na maging isang ganap na bagyo ay nananatiling mataas. So yung pagiging ramil nitong low pressure area na ating binabanggit ay malaki. Talagang malaki po yung posibilidad. You're watching Rapid News Weather. Stay informed. Subscribe for more updates.